Lahat tayo at some point of our life, naranasan nating maghanap ng isang taong tutulong sa atin sa bawat pagsubok ng buhay dahil hindi lahat ng problema ay kakayanin natin ng mag-isa. Kaya naman ang sarap sa pakiramdam na may tao kang makakasama at tutulong sa'yo na malagpasan ng bawat problema. Pero paano kung all of the sudden nakita mo yung sarili mo na napapagod ka na? Nakikita mo ang sarili mo na mag-isa ka na lang dahil yung partner mo hindi pa mature enough o hindi pa niya naiisip na kailangan niya nang mag-mature. Ano nga ba ang gagawin mo para matulungan yung partner mo na mag-mature? O kung ikaw naman yon, paano mo tutulungan yung sarili mo na maging mature sa relasyon nyo? Good thing today, gumawa ako ng list ng mga bagay na 100% makakatulong sa'yo kung paano ka magiging mature sa isang relasyon. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang ilingkod, Gary Pimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kung interesado ka sa topic natin ngayon, huwag kang mawawala. Stay tuned. Pitong tips para maging mature ka sa relasyon. Number 1, alamin mo kung saan ka madalas nagkakamali. Para tuluyan ng malimitahan o maiwasan ng isang tao yung pagiging immature niya, dapat malaman niya sa sarili niya kung saan siya madalas nagkukulang. Kapag kasi malinaw ang dahilan, magkakaroon tayo ng trigger o rason para kumilos at gawing tama ang kamalian. By accepting your imperfection and taking accountability sa mistake na nagawa mo, malaki na kaagad ang impact niyan sa'yo. At syempre, malaki rin ang impact niyan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kapag kasi alam mo kung saan ka palagi nagkakamali, kung saan ka palagi nagkakaroon ng problema, mas madali mong malalaman kung paano mo may aayos ang lahat. Kaya naman para matulungan ka na maging mature sa relasyon nyo o matulungan yung partner mo na maging mature siya sa relasyon nyo, dapat alam ng bawat isa kung saan kayo palaging nagkakamali at magkaroon kayo ng willingness na baguhin yun. Okay? Pusin tayo sa ikalawa. Ikalawang tips para maging mature sa relasyon ay sa pamamagitan ng pag-focus mo sa improvement. Ang daling sabihin pero madalas napakahirap gawin dahil mas madali kasi tayong kumakagat sa temptasyon sa paligid natin. Kasi nga naman, mas madali nga namang gumawa ng mali kaysa tama, di ba? Kaya naman para sa ibang tao, ang self-improvement ay major setback yan para sa kanila. Dahil bukod sa mahirap na tong gawin, hindi pa masayang ayusin yung sarili natin na maitama, di ba? Hindi mo kasi makikita yung result ng ginagawa mo unless ituloy-tuloy mo ito. Kaya naman para sa iba, napakadali lang sumuko. Kaya naman para matulungan ka o matulungan yung partner mo na maging mature sa relasyon nyo, kailangan meron ng bawat isa sa inyo ng burning desire. Burning desire para magbago. Burning desire para improve nyo yung sarili nyo dahil kung wala kayo nito at gagawin nyo lang yan para maipakita sa iba na hindi ka nga immature, sigurado, babalik at babalik ka sa square one. Kaya naman dapat, hindi lang puro salita, take action and be consistent para matulungan mo ang sarili mo o matulungan mo yung partner mo na maging mature sa relasyon nyo. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong tip na makakatulong sa'yo para maging mature ka sa relasyon ay sa pamamagitan ng paglayo mo sa mga taong negative mag-isip. Hindi naman kasi lahat ng tao sa paligid natin ay kapareho natin mag-isip, pero lahat ng tao gusto ng improvement. Yun nga lang, konti lang yung gumagawa o kumikilos para ma-achieve yung improvement ng sarili nila. Konti lang ang nag-iisip at gumagawa ng paraan para maging best version ng sarili nila. Kaya naman kung isa ka sa mga taong gusto maging mature sa buhay o mature sa relasyon nyo, kailangan mag-take action ka na habang meron ka pang burning desire dyan sa puso mo. At guys, wag na wag kang makikinig sa mga taong wala pa silang napapatunayan sa sarili nila. Wag na wag kang makikinig sa mga taong hindi mo rin gusto yung ginagawa nila sa buhay, kundi makinig ka sa mga taong gusto mong maging someday. Kaya guys, kung gusto mo talagang maging mature na tao o maging mature sa buhay mo, kailangan magsimula ang lahat ng yan sa sarili mo. Okay? Proceed tayo sa ikapat na tip na makakatulong sa'yo para maging mature ka sa relasyon ay sa pamamagitan ng pagiging busy mo.
Ngayon na alam mo na kung ano ang dapat mong gawin at kung saan ka nagkakamali para maisakatuparan yung mga nais mo sa buhay at syempre sa relasyon mo. Now, you need to get busy. Get busy on doing the things that will inspire you to do more. At hindi dun sa bagay na magiging masaya ka lang saglit pero wala naman talagang benepisyo sa buhay mo. Walang magandang benepisyo sa sarili mo at syempre sa mga taong nakapaligid sa'yo. Remember the parable of the sower? Sabi doon, kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo at mas higit pa doon. Kaya naman, wala nang mas gaganda pang panahon kaysa sa pagsisimula mo ngayon. Start today and claim your prize tomorrow. Okay, proceed tayo sa ikalimang tip para maging mature ka sa relasyon ay sa pamamagitan ng pagpaplano nyo ng future nyo ng magkasama ng partner mo. Para matulungan mo ang sarili mo na maging mature at hindi ka mawala sa landas, kailangan magkaroon ka ng plano. At syempre, kapag gagawa ka ng plano mo sa buhay, kailangan palaging kasama mo yung partner mo. That way, mas magiging malinaw para sa isa't isa kung ano yung mga bagay na dapat nyong pagtrabahuhan at kung ano yung magiging end result nyong dalawa. Para naman hindi kayo mawawala sa landas na dapat nyong tinatahak. Dahil habang palapit ka sa mga goals mo, palapit ka sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, mas marami kang challenges na kakaharapin at posibleng hindi mo yun kayanin na mag-isa. That's why you need each other. You need your partner. At kapag humingi ka ng tulong sa partner mo, hindi ibig sabihin nun na weak ka. Ibig sabihin lang nun, alam mo sa sarili mo kung ano yung kahinaan mo at kung paano mo malalagpasan ito. Kaya naman guys, hindi weakness yan. Strength yan na pwede mong magamit sa mga pagsubok na darating pa sa buhay mo. Okay, proceed tayo sa ika-anim na bagay na makakatulong sa'yo para maging mature ka sa relasyon ay sa pamamagitan ng pag-uuna mo sa mga importanteng bagay. One of the biggest mistake na nagagawa natin sa buhay kaya hindi natin masyadong na-achieve yung mga dapat nating ma-achieve ay yung palagi nating inuuna yung mga bagay na madaling gawin, mga bagay na easy para sa atin. Kaya ang resulta, marami kang natatapos pero hindi yung bagay na kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin. What if baguhin natin yung perspective natin at i-apply natin sa buhay natin yung bagong perspective? What if imbes na unahin natin yung mga bagay na madali, unahin natin yung mga bagay na mahirap? Ako, aminado ako na hindi ako ganun kagaling sa maraming bagay. Pero guys, marami akong nagagawa sa isang araw. Dahil lagi kong inuuna, lagi kong pinaprioritize yung mga bagay na kahit na mahirap gawin magbibigay sa akin ng malaking pagbabago kaysa sa mga maliliit na bagay na konti lang yung nagiging difference. At guys, kapag ginawa mo to, sigurado akong mararamdaman mo yung fulfillment sa araw na yun. At magugulat ka na kaya mo pang gumawa ng mas marami pang task. Baka nga magawa mo pa yung mga task mo the next day. That way, may kita ng mga tao na malaki yung pinagbago mo para maging best version ka ng sarili mo. Okay, proceed tayo sa ikapitong sign na makakatulong sa'yo para maging mature ka sa relasyon ay sa pamamagitan ng pag-repeat ng mga bagay na nabanggit ko. Once na malaman natin tong mga bagay na to, alam ko na hindi lahat kakayaning gawin to. Pero alam ko na kung handa kang baguhin yung sarili mo for the better at willing kang gawin yung best mo para maging mature sa relasyon nyo, sigurado kung kakayanin mo to kahit paulit-ulit mo pa tong gawin. At yun ang isang bagay na bihira sa atin ang may kakayahang gawin. Ang ulit-ulitin ng bagay na makakabuti sa kanila. Ulit-ulitin para mas maging mas mabuti pa siya. Kaya naman for sure, kung umabot ka sa part na to, alam ko na willing kang gawin yung best mo. Willing kang gawin yung part mo para maging mature sa relasyon nyo. O matulungan yung partner mo maging mature sa relasyon nyo at maging better version ng sarili mo o maging better partner sa mahal mo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Sir Alvin de la Cruz. Shoutout din kay Jean Heral P na watching from Saudi. Shoutout din kay Miss Mary Crisalim Parayaray, Miss Marian Mendoza. Shoutout po sa inyo ma'am. At kay Miss Rax Bien. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood at sumusuporta sa bawat videos na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta.
Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga loved ones nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. Kung may mga gusto kayong gawin nating topic o mga ideas na pwede nating pag-usapan, pwede nyo i-comment ang lahat ng ideas nyo sa comment section ng bawat video na ina-upload ko. Katulad nitong video natin ngayon, most requested topic natin to, kaya ginawa ko ng content para maka-reach out din ako sa mga taong nangangailangan ng ganitong ideas. So kung may ideas ka na posibleng makatulong din sa iba, comment mo yan sa down section below. Alay mo, yung ideas mo makatulong o makapagbabago ng buhay ng ibang tao. Okay? Huwag ka mahiya mag-comment. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace yo. Whenever your heart is broken, don't ever forget